Hello! Ang talakayan naman natin ngayon ay tungkol sa warrantless searches and seizures naman. Ito ang talakayan natin ngayon kasi masyado itong related or closely related ito sa natalakay natin na warrantless arrest. Actually, yung effect, ito ay magkaugnay ito dahil yung mga epekto nitong dalawa ay closely related with each other. So, itong para mas maintindihan natin ng mabuti, pag-aralan muna natin kung ano ba yung mga searches and seizures. Yun bang maghalughog, pasukin ka sa bahay mo na may hahanapin sila. So, itong karapatan ng mga tao na maging secure sa kanilang pamamahay, sa kanilang pagkatao, ginagarantiya actually ito ng ating konstitusyon. Kaya napakahalagang karapatan ito. So, alamin natin ano bang sinabi ng ating 1987 Constitution tungkol sa searches and seizures. Okay, sa Section 2, Article 3 ng 1987 Constitution, ito ang sinasabi. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complaint and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. So ito yung sinasabi ng ating konstitusyon na ang lahat ng tao ay dapat protektahan sila against unreasonable searches and seizures. Ano ba itong mga unreasonable searches and seizures? Ito yung mga halughugin, magsi-search sila sa pamamahay mo, sa sarili mo, sa pagkatao mo, nang walang warrant, search warrant. Okay? So kagaya ng pag-aresto, di ba tinalakay natin na ang aresto as a general rule ay dapat arestuhin lamang ang isang tao kung mayroong warrant of arrest. Ganon din pagdating sa searches and seizures, yung paghalughog at pagkumpiska ng mga bagay o mga ari-arian natin, dapat gagawin lang yun as a general rule kung mayroong search warrant. Okay? So, hindi po pwedeng mag-search lang, pasukin ka lang sa bahay mo ng halimbawa mga pulis, at halughugin yung bahay mo, kumpiskahin yung mga gamit mo doon nang walang search warrant. So kailangan as a general rule, kung papasok ang mga otoridad sa pamamahay mo para maghalughog, dapat may search warrant sila. Kung wala silang maipakitang search warrant, may karapatan kang tanggihan yon o pigilin silang pumasok doon dahil ginagarantiya ng ating konstitusyon yan na protektado tayo against unreasonable searches and seizures. Okay? So, paano ba ini-issue dapat itong search warrant? Actually, ang search warrant, ina-applyan yan. Kung ang kadalasan mag-a-apply dyan yung mga pulis. So, kung ang mga pulis, meron silang hinala, mayroon silang probable cause na ang isang tao, halimbawa, pagpalagay natin, ang isang tao ay nagmamay-ari ng isang dilisensyadong baril. Meron silang magandang intelligence, meron silang surveillance, kaya mag-applyan sila sa korte na mag-issue ng search warrant para i-search yung bahay ng tao na to. So, kung kailangan pag-aralan ng korte yon, examine ng korte yung application for search warrant, titingnan kung mayroong probable cause, kung sino may yung mga testigo, at once na satisfy yung korte na mayroong probable cause yung ina-applyan na search warrant, doon pa lang mag-issue. So dapat mayroong mga searching questions yan na tinatanong ang korte bago i-issue ang search warrant. Tapos pag nag-issue ang search ng korte ang search warrant, dapat ang search warrant na yun nakaspecify kung anong bahay yung isi-search, anong lugar yung isi-search, at kung ano yung mga bagay na dapat kukunin or ano yung mga bagay na isi-seized. So, nakaspecify dapat yun. Kasi pag
hindi nakahalimbawa, mag-search ka ng isang bahay, yun ang in-applyan. Dapat pag nag-issue ng search warrant ang korte, nakaspecify yan. Anong address ng bahay, nasaang bahayan, at kung ano ba yung kailangan nilang kukunin doon para i-search nila doon. Halimbawa, di lisensyadong baril. So, naka-describe yon kung anong baril nakalagay dapat yon sa search warrant. Kasi, pag hindi nakaspecify yan, yung tinatawag na general warrant. Pag general warrant, bawal yan. Illegal yan na warrant. Hindi yan valid na search warrant. Kaya, pag yan ang pina-implement, walang legal na visa yan. So, dapat pag naghalughog ang mga pulis o pumasok sa pamamahay para may hahanapin, may kumpiskahin, dapat may search warrant as a general rule. Ngayon, dapat yung search warrant, hindi yan general warrant. Kung tawagin ang general warrant, yung bang general lang yung description ng bahay, general lang yung pagkabanggit kung ano ba yung hindi nakaspecify. Pag hindi nakaspecify yan, invalid search warrant yan. So, ano bang epekto kung halimbawang invalid ang search warrant? Kung halimbawa, yung sinasabi natin na general warrant, hindi valid, hindi nakaspecify. Or halimbawa lang, nag-search sila ng walang warrant, illegal yung ginawa nilang pag-search ng walang warrant. Ano bang epekto noon? Ang epekto noon, yung mga bagay na yun, kung halimbawang invalid yung search warrant dahil general warrant, or nag-search, nakuha yung mga bagay na yun na walang search warrant, illegal yung paghalughog, illegal yung pag-search, illegal yung pagkakumpiska. Ano bang epekto noon? Lahat ng mga bagay na yun na nakuha galing sa isang illegal na pagsisearch or galing dahil sa pagsisearch na may gamit ang isang invalid search warrant, lahat ng mga bagay na yun, hindi yun po pwedeng gamiting ebidensya sa korte. Hindi yun po pwedeng tanggapin bilang ebidensya sa korte. Yun ang epekto nun. Kasi ang sabi nun, tinatawag yun na fruit of a poisonous tree. Lahat ng mga bagay na bunga ng isang illegal na pag-search, paghalughog, illegal na pagkumpiska, lahat ng mga bagay na bunga ng isang illegal or invalid na search warrant, lahat yon hindi magagamit, hindi tatanggapin na bilang ebidensya sa korte. Dahil yon ay tinatawag na fruit of a poisonous tree. Okay, so yun yung ibig sabihin ng search warrant. Ngayon, general rule, meron ding kagaya doon sa pag-aresto, meron ding exception. Meron ding mga bagay kung saan pupwedeng mag-search ang mga pulis, ang otoridad, kahit walang search warrant. So, kailan yon? Yun ang tatalakayin natin sa sunod nating video.